Meron siyang affirmative allegations, meron siyang affirmative defenses. Dito sa kanyang sinabi, may tatlo ko nakita, sabi niya, itong pang-apat na impeachment na i-file ninyo, it is void ab initio. Sabi niya, yun ang una niyang ground. Kasi sabi niya, kaya void ab initio, you violated the one-year ban rule. Di ba? Yung pinag-uusapan natin. Ng impeachment. Kailangan nating inuli. Bakit nila pinipilit na talagang yung pang-apat ay parang wala ng silbi? Sapagkat meron silang ipinail na unang tatlo. Yes. December 2, 2024, nag-file ng impeachment complaint. Ito verified, ha? Tsaka may endorser yan. Walang depekto, in-endorse. Sana man lang, kaya naman hindi namin ginalaw, walang nag-endorse eh. Kasi yung unang complaint, ang nag-file, isang karaniwang mamamayan. So sa tuntunin, pag karaniwang mamamayan, merong isa man lang miyembro ng Kongreso na endorso. Ito, ang mismong nagano, yung na isang grupo ng tao at inendorso ng isang mambabatas. Di qualified siya. December 2 yun. December 4, meron na naman. Ganun din, grupo rin ng ng tao at inendorse na naman ng isang mambabatas. Pangatlo ganun din. December 19, 2024. Ngayon, hindi nila ginalaw. Sabi ng sagot ni Vice President Sara na totoo naman, sarili niyong tuntunin, hindi ninyo sinunod eh. Ano yung nasa tuntunin? Kapag kanya merong nag-file ng verified complaint sa opisina ng Secretary General, immediately i-refer niya sa opisina ng Speaker. Immediately, ha? Hindi ginawa. Kasi pagka halimbawa, ipinail ngayon, kunyari yung immediate is within 3 days. Kunwari lang, After 3 days, ini-repair niya na kagad si Speaker. Immediate pa rin yun. O kaya 2 days, kunwari. After 2 days. Kasi marami rin namang ginagawa sigurado ang Secretary General. Boss, bigyan nyo naman ako ng 2 days naman. Yun ang immediate para sa akin. And hindi, ang dami ko rin namang sagutin sa buhay. After 2 days, ang sinasabi, immediately. So, after 2 days, ginano niya. Pagkaraan naman na ito ay matanggap ng opisina ng Speaker, meron siyang 10 session days para i-repair. Para ilagay sa order of business. Mayroon pala talagang... may mekanismo yan. Isasama mo siya sa order of business. Kasi ibabagsak niya sa Committee on Rules. Ang rules ang maglalagay sa order of business. O kaya nga merong first reading, may ganyan. May second reading, blah, blah, blah. Pagkatapos na ito'y mailagay sa order of business, dinabasa yung impeachment, sasabihin ng kung sino yung presiding officer, to the Committee on Justice. Yun na yun. Kasi within 3 session days naman, pagkatapos na mailagay sa order of business, kailangan i-repair mo sa Committee on Justice. So tatlong yun tatlong proseso. Hindi ngayon ginawa ng House of Representatives. Ang tanong, bakit hindi mo ginawa? Ayun na nga.